po. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po sa inyo. Tapos hanggang sa lumaki na. Pero yung paglaki niya, unti-unti siya. So gano'n na po katagal yan? 5, 5, 4, 3, 2, 1. Papunta tayo kay Nanay Risa, no? Risa Pilar. Alamin natin kung anong sakit niya. So mga brad, no? Papunta tayo kay Nanay Risa ngayon. Alamin natin kung ano ang sakit, no? Kung cancer ba, infection ba. Alamin natin. Tingnan natin kung ano pwede natin itulong. Kasama natin ang ating mga grupo, no? Si President Bobby sa Move It. Tara, mga brad, puntahan natin yung bahay ni Nanay Risa. So mga brad, no, papasok tayo ngayon sa sa bandang gitna ang bahay ni Nanay Risa. Para man sa mag-anak kung talagang sakit ni Nanay Risa. Kumara. Dito na po nakatira si Nanay Risa. Pupuntahan mo natin. May kaunti tayong dalang mga food pack para katapano makapagpasaya tayo ngayong araw. No? May kaunti ring financial na tulong si Batang Munti. So andito nga po yung ating kasamang mga Move It, mga drivers. No? Sila yung mga masipag na nagde-deliver sa inyo ng mga pagkain, gamitan o anuman. No? Kasama natin sila para tumulong kay Nanay Risa. So alamin natin kung ano ang pwedeng itulong kay Nanay Risa. So tara mga brad, puntahan natin. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po sa inyo. Si Nanay Risa po. Opo. Risa Pilar. Risa Pilar po. So, nalaman ko po sa mga barkada natin na taga Move It, no? Sila Sir Bobby, na si Nanay Risa ay may sakit. Opo. So, ano pa sakit Nanay Risa? O? Ano sakit? Malignant po yan eh. Ipapa-staining pa po para malaman kung anong klase ng cancer. So, kayo po ang anak, no? Opo. O, sa ngayon po, ano pong ginawa niyong, proseso dinala natin sa ospital? Opo. Ano mga pala? Ano ang nagpigsimulan? Tingin nyo? Tingin po namin sinagsimulan niya yung pagbunot po ng ngipin. Pagbunot ng ngipin? Opo. Tsaka nagkaroon siya ng parang bukol na maliit tapos yung nag-start na lang. Saan ang bukol? Sa loob na ng gilagid o sa pisngi? Ito po sa pisngi. Kung saan po yung pagbunutan ng ngipin? Hindi. Dito po naman binunot yung ngipin. Tapos? Dito po nag-start yung bukol. So hindi alam kung bakit nagkabukol. Opo. Yun. Tapos hanggang sa lumaki na. Opo. Pero yung paglaki niya, unti-unti siya. So gano'n na po katagal yan? Mga 2 years. Pabayaan. Ilang taon na po si Nanay? 44 po. So ngayon, may check-up na siya naman nakaraan. Kamusta naman saan yung hospital dinala? Sa Jose Reyes po, sa Manila. Ano naman sabi sa Jose Reyes? Yun nga, gusto po nga sana siya i-admit. Kasi pag in-admit naman po siya, tutubuhan sa Sikmura para diretso pagkain. Ang problema po, nung tinanong ko doon, hindi po sila nag-a-admit na walang procedure. Oo. Bawa po, walang biopsy na gagawin, hindi po siya i-admit. Kailangan, pag in-admit nyo doon, steady na siya doon, tapos babiopsy na siya, gagamutin na siya, ganon. Pero yung sa kanya, tapos na yung biopsy niya. Yun po yung in-admit siya, nagka-biopsy. So ano pong findings ng biopsy? Yun nga po, malignant. Ang malignant po, malignant. Parang cancer. Parang cancer. Iyang di pa po alam kung anong type siya ng... Pero 2 years na po yung ganyan, no? Hindi, yung bedridden yung ganyan, ito lang Lumaki siya. Hindi lumalaki na po siya dati. November, December. Pagbagsak po ng katawan niya. November, December nung mga nakaraang taon. 6 na buwan na, no? Opo. Nakapagsalita pa? Hindi lang po maintindihan. Dahil po sa ngipin.
So mga brad, no, si Nanay Risa Opo. ay ang unang findings po ay may malignant, no. Kailangan pa ng pagsusuri, kailangan pa ng check-up, no, malalimang check-up kung ano ba talaga ang sakit. Malaki yung kanyang pisngi. So sugat 'yan, no. Hindi pa alam, basta malaki, no. Bukol po yan eh. Bukol, no. Yung sugat, yung parang may butas po yung kasi niya. Oh, may butas yung pisngi, oh. Itong nakarang araw lang po yan. Bago lang. Opo. So ngayon, kamusta ang saan ospital niyo siya dinala? Sa Jose Reyes po. Yun nga, may malignant nga kaya biopsy, no. Oh, after po doon, ano sumunod? Wala pa po, pero ang may papagawa po silang CT scan, tsaka staining. Yun po yung inaano ngayon, lalakarin. Ay, dinala niyo sa Osman, sinubukan niyo rin? Sa Osmond po kasi may ENT, kaso po, hindi po sila, wala po, pag pupunta po kami doon, lagi pong puno na. Oo. Parang ayaw niya. Kaya naghanap po kami ng ibang, nagtanong po kami kung saan pwede may ENT. Mm-mm. Ang sinuggest po sa amin doon, maghanap daw po kami. Kung nakakita naman po kami, dyan po sa MCM, katapat po ng munisipyo, Oo. yung private po. Oo. Doon po kami nakakuha ng ENT niya. Kasi kahit saan po walang ENT. Doon lang meron. Po ngayon, nagpa-refer po kami kung saan magandang ospital. Yun nga po yung sinuggest nila ng Jose Reyes. Jose Reyes talaga. Hospital po. So, kung may pagkakataon at talagang may magbibigay ng tulong kay Nanay Risa, dadalhin uli ng Jose Reyes para mapacheck up pa lalo. Tuloy-tuloy naman po ang check-up namin. Ayun lang, talagang kailangan siyang ma-admit talaga doon para... Yun nga po yung problema, hindi po sila nag-a-admit ng kulang ng, imbawa, para pag lumakas yung katawan niya, hindi po sila nag-a-admit ng gano'n. Dahil kulang sa gamot, ganon. Hindi po. Kulang po sa kain. Dahil hindi siya makakain. Opo. Yung sa ngipin niya po kasi masakit. Kaya ang kailangan talagang butasan siya rito para makakain. Opo. Magkaroon ng pagkain yung katawan. Opo. Problema po, hindi daw sila nag-a-admit ng gano'n. Chemo na po kasi siya. Kailangan na po malakas yung katawan. Pag chemo, sabihin, may cancerous nga, Opo. Dalawa naman na po yung option. Kaya po siya paggagawa ng CT scan para naman po sa baga. Para kung ang gagawing chemo is malakas para po papatayin yung cancer cells. Kung mahina naman po ang gagawin, papaliitin po yun. Kapag damay na po yung ibang part ng katawan niya. Kaya mahina lang gagawin na chemo sa kanya. Mm-hmm. Kaya kailangan po namin ng CT scan siya. So yun po ang mga brad. Kailangan po ni Nanay Risa ng tutulong para sa CT scan. Ano pang kailangan natin? Staining po talaga. Staining po talaga. Staining. Opo. Yun yung saan naman po, yung sa binayopsy sa kanya para malaman kung anong klase siyang cancer. Kasi alam na Staining yun yung uri ng pag-check sa kanya. Hindi po. Yung staining po, yung di ba binayopsy po siya. Yung kinuha po sa kanyang biopsy, nasa cassette na daw po yun, tapos iilawan kung anong... Yun yung klaseng... yun yung staining, yun yung klase ng check-up dun sa sakit ni ate. Opo. No? Staining ang kailangan. So, mga brad, kailangan niya ni Risa ng tulong, kailangan ng kanyang anak para mapagpatuloy yung gamutan, no? Kailangan ng staining para ma-check kung ano pa ang kailangang klase, no? Kung operahan bag o kemo, no? Alamin pa kung anong klaseng kemo, kung mahina ang kemo o matindi ng kemo ang kailangan ni Nanay Risa. So, medyo payat na nga po siya dahil kulang talaga sa pagkain. Opo. Hindi kasi makakain talaga. Kasi nga po sa ngipin. Sa ngipin. So, kailangan niya talaga, yung ginagawa dyan, bubutasan talaga para daanan ng pagkain. Opo. Para lumakas, no? So, mga brad, kasama natin ang Mubit, si President Bobby Moquete, no? Lumapit tayo rito para ihingi ng tulong si Nanay. So, ito si Nanay Risa. So, hindi mukhang talaga nahihirapan yung pamilya niya, no? Na tustusan yung gastusin at pagpapagamot ni Nanay Risa. So, kami po, no, sa grupo namin,
pagpasensyahan nyo na po, no? May... Oo na pala, babalik pa naman tayo. Oo. Ito po ay pangunang tulong ni Batang Munti kasama si Move It, no? Sa inyo po. Pagpasensyahan nyo na to, ha? Kunting tulong namin sa inyo. At maliit na financial assistance mula kay Batang Munti. Babalik kami rito, mga grupo namin, babalik kami rito para magbigay ng tulong at hihingi ng tulong. Hihingi ng tulong si Nanay Risa para makatulong sa pagpapagamot. Hangad natin ng ma-check siya ng maigi at malaman kung ano ba talaga sakit para maagapan at gumaling. Hindi man tayo nag-iisip ng matindi ang sakit niya. Malay po natin sa patuloy na check-up, patuloy na gamutan ay gumaling si Nanay Risa. So yun po, mga kapatid, mga brad, andito po si Nanay Risa, talagang kailangan niya po ang tulong. So pag post natin ang video na ito, naka-monitor po yung anak para kung sino gusto magbigay ng tulong ay pumasyal lang po ito sa barangay ito na sa Muntinlupa City. So Nanay Risa, magpagaling po kayo kasi nag-aantay yung mga anak nyo na gumaling po kayo. Siya rin makatulong sa sarili niya, sir. Kailangan niya ng lakas ng loob at saka para sa mga dito kami ate, tutulong kami sa abot na namin makakaya. So, mga brad, no, naalaman natin na kailangan na muna ni Nanay Risa ng staining, no? Malaman kung yung kanyang malignant cancer ay stage 1, stage 2, stage 3 dahil ayon sa doktor ay may malaki pa ang tsansa para gumaling siya, no? Nalaman ko sa kanyang anak ay ang halaga ay 3,000 mahigit ang staining para malaman kung anong sakit talaga ni nanay. So mga brad, no, pagtulong-tulungan natin paano magkakaroon ng kaunting halaga na 3,000 mahigit. 3,000 mahigit ang pa-staining. So tulong-tulong po tayo paano siya mabibigyan ng ganong halaga para sa staining. So doon nagtatagal po, no? Lalo malala yung sakit dahil sa halagang 3,000 mahigit. So ngayon may bigay tayong konting financial support. Babalik tayo uli para matugunan yung mahigit 3,000 na pang staining ni Nanay Risa. So mga brad, siyempre po pag nagkaroon ng staining yan, may mga gamutan pa yun, iba pang gastusin yan. So pakitulungan po, andito po si Nanay Risa, tulungan natin na gumaling dahil andito kanyang mga anak at umaasa nagagaling pa talaga si Nanay Risa. So tara mga brad, maraming salamat sa inyo. Galing yan ni Sir Ronaldo Aguirre po, maasahan natin. Opo. Sa Batang Munti. Babalik po kami rito at titingnan natin kung anong pang pwedeng tulong na ibigay sa inyo. Nay, magaling kayo ha. Sige po. So, thank you mga kapatid, mga brad. I-monitor mo para kung may magkasabi na gustong tumulong, madali mo masagot. Gagawa kami sarili naming tulong kasi para sa inyo, pero may iba pa rin magbibigyan tulong. Gusto ko diretso sa inyo. Kayo may pag-unayan para kung kailangan ng agarang tulong, may nanonood, bigyan nga ng tulong, monitor niya. Pero kami gagawa kami ng grupo namin na tutulong, ha? Thank you very much sa inyo. Thank you po sa inyo, ha? Thank you. Inay, magaling kayo, ha?